Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, mag-year-end phone comparison tayo between sa mga mabibentang iPhone sa Green Hills, which is iPhone 12 versus the iPhone 13. Ano kayang perfect na ma-purchase ngayong December, lalo na December, going 2025? Tara mga J-Vlog, check natin. Yun nga, ang topic natin for today is iPhone 12 versus iPhone 13. Meron sa atin nag-request na i-review natin yan ngayong year-end 2024 kung ano ba magandang i-purchase ngayong holiday season. At syempre, unang-una sa muna tayo mag-recommend ng mga legit iPhone. Sa Green Hills, wala na iba kundi sa nire-recommend nating shop. Si Ate May sa CMB Gadgets and of course si Ate Annette sa ZMB Cellphone Accessories. And yung mga shops sila ay nasa description box yung link. Kung interested kayo at kung gusto nyo mag-inquire, i-check nyo na po at i-check nyo na po yung link nila sa description box at mag-PM na kayo. Sabihin nyo lang na panood nyo dito sa ating vlog. Ibibigyan pa kayo ng automatic discount ng mga shops na yan. So, unang-una, dito muna tayo itakin muna natin yung mga price ng iPhone 12 versus si iPhone 13. Si iPhone 12, for as low as 15,000 pesos for the 64GB, makakuha na kayo niyan sa Green Hills. 128 naglalaro siya sa 18,000 pesos and 256 naglalaro siya sa 21,000 pesos. Tapos si iPhone 13 naman ay wala po yung 64GB. Diyan po ineliminate ni Apple yung 64GB version. At ang pinaka-minimum na lang sa iPhone 13 na pwede natin ma-purchase is 128GB. So for as low as 24 or 23,000 to 24,000 ay makakuha kayo ng iPhone 13. Tapos yung 256 naglalaro sa 27 to 28,000 pesos. At kung makikita nyo, hindi naman nagkakalayo yung presyo nila. Take for example, yung 128, 18,000 for as low as 18,000 sa iPhone 12, tapos 23,000 for the iPhone 13. So, parang 5,000 pesos lang kanilang price difference. Kaya marami rin nagde-decide kung ano ba maganda ng i-purchase ngayong December 2024. Mag-iPhone 12 ba sila na makakatipid? Or dito tayo, all-in tayo sa iPhone 13 na magdadagdag lang tayo ng few thousand of pesos. So, unang-una dito muna tayo sa mga specifications. So, since iPhone 13 ang successor, pakita ko sa inyo or sabihin ko sa inyo yung mga difference niya or yung mga changes na nangyari sa iPhone 13. Unang-una mga J-Vlog, of course, sa design. Dito po unang-una nagkaroon ng redesign when it comes sa camera module. So, diagonal camera module na si iPhone 13. Kaya nila diniagonal yan, mas malaki na po yung sensor ng iPhone 13 compare sa iPhone 12. Kaya mas malaki na yung camera lens niya. Kaya ginawa nilang diagonal shape camera module. So, meaning niya may improvements tayo when it comes sa low light. Dito rin po nagsimula yung napagandang feature ng iPhone, which is the cinematic mode. Yung merong napagandang background blur sa likod, tapos nakafocus lang sa ating subject or sa ating face. So, very helpful yung cinematic mode when it comes sa nag-vlog kayo or gumagawa kayo ng ganito na interview na gusto nyo talaga nakafocus lang sa subject. So, rear at front camera ay pwede natin magamit yung cinematic mode. And yun yung isang parang innovation ng iPhone 13. Next mga J-Vlog, alam ko hindi siya malaking change pero isa siyang naiba sa iPhone 12 which is yung smaller notch. So smaller na siya tayo sa iPhone 13 compare sa iPhone 12. And when it comes to screen size, same na same. 6.1 inches naman sila tapos pareho rin sila na merong Super Retina XDR OLED display. And when it comes sa pag-design nila, yun nga, redesign tayo sa iPhone 13 with new colors. Sa iPhone 13 kasi nagkaroon tayo ng Alpine Green. And iba talaga pag sa iPhone base model every year. Nag-iba sila ng shade ng colors. And when it comes sa battery, hindi naman sila nagkakalayo ng battery. Kaya don't worry. Chipset is the main change, of course. Apple A15, very powerful na Apple A15 Bionic chip versus sa iPhone 12 na Apple A14 Bionic chip. When it comes sa camera specs sila, sa mismong lente, same na same din, 12 main, 12 ultra, and 12 front-facing camera. So wala namang pinagkaiba dyan, even the support ng mga videos, pareho sila na support ng 4K video recording, kaya no need to worry about that. Kaya yun nga pinaka-main change lang when it comes sa camera is of course the sensor itself. So mas better sa low light ang iPhone 13 compare sa iPhone 12.
Yun, syempre sa mga mahilig sa photography at gusto na mas ma-advance or mas upgraded yung kanilang pagtitik ng photos or pagtitik ng videos, iba i-recommend ni iPhone 13 dahil sa cinematic mode niya. So yun mga ka-J-Vlog, yung ating quick phone comparison ngayon dito sa iPhone 12 and the iPhone 13. So ang pinaka-main na tanong, Lods, ano ba ang magandang i-purchase ngayong year-end 2024? So yun, kung ako papipiliin, definitely I'll go for the iPhone 13. 5,000 lang naman, doon na ako sa mas tatagal siya or doon na ako sa merong mas advanced siya na specifications. And nakikita ko rin sa comment, nung nag-review ako ng iPhone 12, mas piniprefer ng karamihan na is iPhone 13 talaga. So, mas gusto na nila yung iPhone 13 compare sa iPhone 12. And, yun nga mga ka-J-Vlog, when it comes sa specs kasi nila, ang pinaka-main na habulin nyo rin sa iPhone 13 is of course the chipset. Dahil yung chipset ng Apple, ng iPhone 13 ay same day na chipset sa iPhone 14 base model, iPhone 13 Pro, and iPhone 13 Pro Max. So yung chipset na Apple A15 kasi is very reliable pa siya ngayon at mas powerful siya of course sa Apple A14. Kaya matik pag when it comes sa support ng OS update, mas tatagal po ang iPhone 13. Kaya ako mas better choice or better option ko na yung iPhone 13 compare sa iPhone 12. Ngayong year-end 2024. Kung meron naman kayong budget, why not go for the iPhone 13 na panigurado matagal nyo pa itong mga gamit. 2025, 2026, 2027, and magagamit nyo pa rin po ng matagal itong iPhone 13. Pero don't get me wrong sa iPhone 12. So kung hanggang 20k lang naman ang budget nyo, nagtatanong lang kayo kung okay ba ang iPhone 12, definitely mga J-Vlog, okay naman ang iPhone 12 instead dun sa iPhone 11 naman. Siyempre sa iPhone 12, 5G na yan yung maganda doon. Ang pinaka-main lang talagang sasakit ng ulo nyo sa iPhone 12 to be honest is the battery itself. Kasi maliit lang talaga battery niya, nasa 2.9 lang ata yung battery capacity ng iPhone 12, kaya yan talaga yung pinaka major downfall nito. Pero when it comes to chipset ngayon 2024 including 2025 is still powerful pa naman yung Apple A14 Bionic chip. Matagal pa 'to magiging masusupport to be honest, baka hanggang iOS 20 pa to or iOS 21. Matagal pa yan, kaya don't worry when it comes sa iOS or sa paggamit niya next year in 2026 further in 2026, definitely magagamit niyo pa naman itong dalawang smartphone na to ng matagal. Pero yon sa ating phone comparison, kung ako tatanungin in my opinion, I'll go for the iPhone 13. Mas magiging sulit pa yung pera ko. 5,000 lang naman ang difference sila mga ka-J-Vlog. Why not go for the iPhone 13 na mas powerful with cinematic mode, better low light performance sa camera, and smaller notch of course, at mas bigger ng konti yung kanyang battery. So again, kung interested kayong bumili ng iPhone, doon tayo sa mga ni-recommend kong shop sa Green Hills. Unang-una kay Ate Mayan sa CMB Gadgets, pangalawa kay Ate Annette sa ZMB Cellphone Accessories. Kung interested kayo bumili ng iPhone, again, nasa description box yung link. I-click nyo lang yan, mag-inquire kayo sa kanila, sabihin nyo lang napanood nyo dito sa vlog, bibigyan pa kayo ng automatic niya ng 500 pesos cash discount.